Ngayon po magpapakita ko sa inyo ng ating mga recipe na kakasya naman po dun po sa ating mga food tray. Mas convenient po kasi itong gamitin dahil may takip na nga po ito. Kung sakaling hindi nyo maubos, napakadali lang din pong itabi. At kung gagawin nyo naman po itong pang negosyo, magbibigay po ako sa inyo ngayon ng saktong recipe para po dito sa ating food tray. Maha po muna yung ating gagawin. Napakadali lang po ng prosesong aking ipapakita sa inyo sa isang kaserola or kawali. Pagsasama-samahin lang po natin lahat na po ng ating mga sangkap na gagamitin. Nilagay ko na po yung cornstarch at asukal. Ngayon po ay condensed milk. Yung cornstarch nga po pala na gamit ko rito ay yung nabibili po na per kilo sa palengke. Sa amin pong palengke, 45 pesos lang po per kilo yung cornstarch na ito. Maglalagay rin po tayo rito ng coconut milk. Ito na po yung ating pangalawang piga or yung after na po nating makuha yung pinakakakanggata, lalagyan na po natin ng tubig, pipigain uli, ito na po yung ating coconut milk. Naglagay rin po tayo rito ng evaporated milk at tubig. Then, i-mix lang po natin itong mabuti. Then, dito po maglalagay rin po tayo ng mais. Sa mais po, depende na sa inyo, pero gamit ko po rito ay cream style corn. I-mix lang mabuti din, isalang na po natin ito sa ating kalan. Dito po sa umpisa, pwede po kayong naka-high heat muna, pero make sure na huwag niyo po itong iiwanan. Patuloy lang po kayo sa paghahalo para kapag napansin niyo po na medyo namumuo na po ito, hihinaan niyo na po yung apoy sa medium to medium low heat. At still, hahaluin pa rin po natin itong mabuti. Sa totoo lang, napakadali lang pong gumawa ng maha. Minsan po nagkakaproblema lang po tayo sa mga sangkap na gagamitin dahil after po natin itong mahalong mabuti, diretsong isasali na po sa ating mga lalagyan. Para lang po sa karagdagan yung idea, yung ating pong recipe ngayon, kayang-kaya nyo pong lutuin ng nasa 20 minutes lang. Kapag nakita nyo na po itong kumulo at ganito na po ito kalapot, diretso na po natin itong ibubuhos sa ating mga lalagyan, which is 3,200 ml po yung gamit po natin ritong food tray. Yung buong listahan nga po pala ng ating mga sangkap ay makikita nyo sa bandang dulo nitong ating video. Doon po nilagay ko rin po yung aking pinaka-costing dito po sa ating recipe. Still pwede po yung magbago dahil magkakaiba nga po tayo ng lugar. Possible po na magkakaiba po yung mga bilihin natin kaya magkakaiba rin po yung mga presyo. Dito po gumagamit rin ako ng whole corn. Bali yung isang lata po ng whole corn, hinahati ko po sa 3 at yung isang party po nun, yun po yung pinapang toppings ko sa ating maha. Pwede rin po kayo rito maglagay ng latik, pero yung gusto po kasi ng kakain nito, cheese daw po yung aking idagdag. Habang mainit-init pa po ito, i-press po natin ito ng dahan-dahan para kumapit na po ito sa ating pinakamaha. Kung umabot ka sa parting ito ng ating video, pwede ko po bang malaman kung saang lugar kayo nanonood ngayon? Nang sa ganon, sa susunod po nating video, ma-shoutout ko naman po kayo. Kapag tuluyan na pong lumamig itong ating maha, saka po natin ito gadgaran ng ating keso, doon pa lang po natin ito pwedeng takpan. And charan! Heto na nga po yung ating maha na napaka-creamy, pero still, firm pa rin po. Dahil hindi ko po ito mahihiwaan, ipapakita ko na lang po yung pinakagilid nito. Nabuo po ito, matatanggal nyo po ng buo sa ating lalagyan. Pero ang lasa po nito, subok na subok ko na. At sana po pagtiwalaan nyo po ulit itong ating recipe dahil siguradong hindi po uli kayo nito ipapahiya.